kasi galit na ako. Pag ako umiyak, sir, galit ako. Paano ko kayo pagbibigyan? Nag-coordinate kami lahat. Legal. May complaint. July pa nga yung complaint dito sa inyo eh. Kung respeto po pag-uusapan po natin, eh wala pong murahan. Sir, pasensya na. Recorded Ganyan po. ako. Hi everyone! May isang ginang, ang dating barangay chairwoman, ang nagamok at nagmura kay Sir Gabriel Go. Pero hahanga kayo kay Sir Gabriel Go dahil nagawa niyang ipaliwanag ang lahat ng naaayon sa batas. Sa video na ito ay panoorin natin ang dating chairwoman kung saan ay may sarili siyang gusto kahit wala namang ordinansa. Panoorin natin ang video na ito. Aba. Chairman. Yes, Sir, I know you po. ganito po. Nung ako po nakaupo 2019, meron po ako resolution. Pero, Teka sir, sandali po One side parking. Kasi sir, ito 596, dalawang barangay po ito. Si chairman po ngayon. Tapos sir, dito po lahat. Ito po yung legal. 597. 597. okay, wait lang. Cut na po tayo. Hindi po legal siya unless it's approved by the City Council. Yes sir. Nasaan po yung City Council? Hindi po. Hindi sir, first reading na po yan. First reading. Opo, pero Ibig sir, sinunod po yan. Nasaan po yung City Council approval? Kasi sir, ito, nung nagkaroon ng approval sir, nagkaroon po ng eleksyon, nagkaroon po ng problema sa City Hall. Pero sir, ito, ang sabi po sa akin, nung time ng Mayor Isko, isunod namin. Kaya sir, ang ginawa po namin sir dito, pinirmahan po yan. Nagkaroon po kami ng one side parking, Hindi. naka-stop. Asaan po ang approved City Council? Yun po ang hinihingi kong Pero at dokumento. least, sir, This inano is, to, this is just nabasa an po endorsement. First endorsement pa lang. Hindi pa approve Oo. yan. Pero sir, kami bilang sa naging punong barangay ako dito, tapos si chairman po ang punong barangay. Pero sir, sinunod po namin ang one side parking. Two-way street to, tama po? Yes sir. Ito po sir, 596 po ito. Hindi. Hanggang- Hindi na po natin pag-uusapan yung hating barangay. Ang akin po, two-way street. Opo. So we agree on that. Two-way street, may one-side parking, Yes. edi naging one-way na lang. Tingnan niyo po, masikip. That's why wala pa po nilalabas na approved City Council. Pero sir, ibig sabihin sir, bawal din dito. Sa ngayon, wala pa po kayong approved City Council. Hindi sir, ang tanong ko po, sir dito rin po bawal? Hanggat walang City Council approval, Eh sir, Kasi ganito po, sir. Liwanag. nasaan po yung City Council approval? Bakit po dun siya sa dating ordinansya na ginawa ni Hindi, dating chairman? this is just a barangay resolution. Tama. Yes po. Ganito po. Chairman, si chairman po ngayon, ikaw, nagkawad na lang po ako. alam nyo dapat yan. A Yes. barangay resolution will only deem approved if it comes with a city council approval. That's the only time it become a city ordinance. Tama. So hanggat wala po kayo ordinansa ng city, you cannot implement something. Tama. Pero sir, Ganito sir, papaliwanag ko po. Base nga po doon, so 2 weeks ago, nagpa-meeting kami. Nagkaroon kami ng General Assembly meeting. Lahat ng motorcycle owner, lahat ng motor vehicle. Pero pinirmahan niyo po yung coordination namin. Ngayon po, May coordination po kami. Nasaan si Palad? Nasaan yung coordination natin? Ng Guadalcanal. Ayan. so pagkatapos nun sir, nagkaroon kami ng meeting, nagpatawag kami. Opo. Base doon sa ano ng MMDA at base rin doon sa ano ni Mayor Isko na executive order na magkaroon kami ng Which executive order? ng ano na clearing, na merit clearing si When was the executive order produced? 3 weeks ago. 3 weeks Ano ago. po yung kinalalaman na Sinasabi, executive order? Doon sa parking, Na bawal po. Bawal. And Okay. then yung clearing ng mga obstruction. Kailangan alisin. So ginawa namin yon. So nung pagkatapos Eh, ng ano po meeting- nangyari kung Pagkatapos ginawa niyo po? nga Nung meeting, nung huling pangalawang meeting namin, nung nagpatawag kami, sabi namin doon sa mga vehicles owner, motorcycle owner, mag-i-implement na tayo niyan. So kahapon, eto sir, nagawa kami ng base doon sa dating resolution niya, nagawa ko ng ano, kasi dalawang ang barangay kami, 596 at 597. Hindi, yun nga, sir. Kanina pa pinapaliwanag, meron kayong barangay ordinansa, may barangay resolution kayo, but Hindi there's pa nga no po. approved city. Totoo So yun. wala po dapat. Totoo Wala po yun. muna. Totoo yun. Wala po muna dapat. Opo. Matagal na. yun. Kilala ko po si chairman. Alam niya po dapat yan. Totoo yun. Opo. Baka hindi lang niya po ako matandaan. Maya-maya ay ito na naman po ang dating barangay chairman at kaya naman pala tutol siya sa clearing operation ay mismong ang kanyang sasakyan ay nakapark sa bangketa. nag-i-isang service ako sir. May video kasi yung tow truck, may video rin yung enforcer. Ayan po, lagpas po 5 minuto, wala pong driver eh. Pero sir, Karen, halika nga. sinabi ko, nag-school service ako sir. Eh kaso, nagkawad
Tumatawag po ako ngayon dito kaya inasikaso ko muna. Diyan po nakaparada? Opo, dito po ako kasi sir, one side parking yan Bangketa po yan. Ha? Bangketa po Sir, yan. kaya sabi ko nga po sa inyo, lahat po yan, pumayag po yan, meron po kami sir resolution dyan. Kasi sir, nung ipapasa po namin, hindi na po pinukto kasi nga nagkagulo na po sa city. Nag-clearance po ako ngayon eh. Ang sabi po sa akin, clearance po yan. Dito ay nag-amok na ang dating barangay chairwoman na ito. At siya na nga ang walang papel na ordinansa galing sa City Hall ay siya pa itong may ganang magalit. Dati naabutan ko po si chairman doon pa sa ano eh. Doon kami nagdala. Doon kami Ayoko, nagdala. naiiyak ako, ayoko marap kasi galit na ako. Pag ako umiyak sir, galit ako. Kaya lang, Pinapasabi ko nga po kay chairman, hindi sir, parang naging baliwala yung pagkapunong barangay namin before, punong barangay ngayon dito, para nagkaroon pa kami ng resolution. Kung hindi kasi yung first anuhan, dapat yung first reading, in-honor yun. Sa second reading, nagkaroon nga po ng gulo. Pero bilang kami ang punong barangay dito, respeto sir. Kasi secondary road po ito, dead end po kami. Tapos yun po kabila, Old Santa Mesa, National Road. Galing po kami doon. Galing po kami. Old Mamaya, Santa tingnan Mesa. nyo, nagbalikan na po lahat. kaya nga po dapat ang barangay Sir, tumutulong. ako, nung nag-chairman ako dito, lahat po yan, linis po yan, tsaka one-side parking ko. Wala kayong makikita dito kasi yan po yung legal. Alam nyo, kaya nga kanina ko pa sinasabi, kung respeto pag-uusapan, kayo po kahit paano kilala ko na pa kayo back then. Kaya nga konting respeto, kung respeto po pag-uusapan po natin, eh wala pong murahan. Sir, pasensya na. Recorded talagang po, ganyan ako. hindi po ganon. Ever since talagang ganyan Unbecoming of a public official po yan. Sige, talagang ganyan ako. At dito ay nagmura na naman itong dating barangay chairwoman at tumawag na daw siya sa Malacanang. Pero hindi umubra ang pananakot niya kay Sir Gabriel Go. Service ako, school service ako, driver ako po ilang taon. Paano yung mga bata ngayon? Kaya nakikiusap ako, sinasakay. Mga tao, baliwala ako nakakikipagsalita. Siyempre, unahin ko yung mga constituents. Saka the fact na pinirmahan niyo po yung coordination. Yan, kaya nga nagpatawag siya ng meeting Para nagkaroon pa ng barangay sa dito. Chairman, ang sabi ni Mayor? Hindi ko man nakausap Tumawag si Sir sa director ng TPB, nagbigay ng go signal. Paspa? Nagbigay ng... Hindi naman po direktor yun ah. Sino po? Sino po ngayon director ng MPP? Kung sino po ba direktor, taga Maynila po kayo, alam niyo dapat kung sino. Kasi lahat po siya niresyako na po ngayon. Hindi ah. Ang direktor siya, ang director event time po ni Yorme dati, siya po ang direktor. Kasi dito po sa Distrito 6, alam ko po si Pasqua. Sa Distrito 6 po, kasi hindi po yung general. Ano lang po yun, team leader lang po yun. Bale, sir, manuna po ako sa Malacanang muna. Sige po. Opo, wala naman po problema Kaya lang, sir, paano? Hindi pa din tumigil itong hindi makaintinding dating barangay chairwoman na ito at naghahanap pa ng maibubutas sa clearing operation. Sir, kaya lang, sir, sana, sir, pinagbigyan nyo na lang ako dito. Paano ko kayo pagbibigyan? Nag-coordinate kami lahat. Legal. May complaint. July pa nga yung complaint dito sa inyo eh. Pinushback ko na nga eh. Complain nyo ng July. Siya naman, binabahan ba kayo ng complaint ng July? July, wala ako. Oh. Hello, sir. Oh, papakita ko sa iyo, Chairman ha. July 18, 2025. Traffic Discipline Office. Complaint on illegal parking causing traffic obstruction, safety hazards on Guadalcanal Street, Old Santa Mesa, Manila. Ayan po. Oh. Ayan po. Series of Office Order number 107. Oh. May kopya naman sila niya. Oh, may kopya pala kayo eh. Ako wala akong copy. Oh. Wala akong natanggap. May sila? Secretary, na-receive niya. Oh. Maririnig naman ang pagkadismaya ni Sir Gabriel Go dahil ang mga lider ng barangay na dapat ay pasimuno ng kaayusan ay sila pa mismo ang lumalabag dito. Ayan ang problema kasi. Paano mo papasunod ang mga tao kung mismo nasa barangay ayaw sumunod? Tapos gusto special treatment. Hindi pwedeng ganon. Kaya hindi naman kami nagkulang sa kanila Ganito, ganyan. Isa-isa yan, tinatawag ko, kinakausap ko, hiningan ko sila ng suggestion, sinusulat namin. Kaya nung nabuo ko na nga yung mga suggestion nila, pagbuwa kami ng ordinance. Imbis na makiusap, nakikipag... Oo. Tapos magmumura pa. It's unbecoming of a public official.
Tulad ng mga yan, no? Policy yun, para malinis. Dito ay tumambad na ang mga sasakyan kung saan ay nakapark na nga sa bangketa pero pati kalsada ay sinakop pa. Paano magiging parking to? Sidewalk plus kalsada. May ticket na po nasa looban ng bahay ko. Anong ticket po? Yung sakyan ko po. Andiyan naman po driver. Pag hindi po, alin po ba? Ito po. Pag hindi po lumagpas sa 5 minuto, pwede niyo pong kunin at Nasa looban ticket po na ako lang. ng bahay ko sir. Ayun, pasensya na po, Bago po ako ha? natawag. Official din ako ng barangay. Ako ang may nandun po dito. Saan barangay po kayo? Dito o doon? Dito po. Kaliwa, kanan. 2 barangay ito eh. Dito po, dito. Dito. Barangay 5-7. Opo, eh, ang problema, Kaya- bakit ganun ang parking? Kaya nakiusap- Nasa sidewalk plus kalsada. Parang mali naman po yan. Inayos po ito ng barangay. Sir, meron lang ako. Si chairman. Kasi lahat, ano po eh, ano po yan, bangketa eh. Bangketa plus kalsada, parang double violation po yan. Bigas ang uli yan. Huwag yung pagbigyan. Saka po mali yan, kalsada plus bangketa. Yung pagbigyan. Hindi po, wala po tayo pagbibigyan. Ito naman pong lalaki na ito ay mismong tapat ng kanyang bahay ay ginawa niyang parkingan. Dito lang sa tapat. Okay, umabot ba sa 5 minuto? Pag- Tikitan lang. Pag umabot, tikitan nyo. Pag hindi umabot sa 5 minuto, tow talaga. Ito lang yung bahay ko. Kanina pa ako nandito. Ngayon nang dumating sila. Kaplamin ka agad. Hindi man ako din. Hindi sir, wala pong problema yun. Basta lumabas po kayo na hindi pa lumalabas ng 5 minuto, kahit naka-clamp po, pwede po namin kayong tikitan lang. Pero pag lumagpas po sa 5 minuto, yun ang itotow po namin. Sir, andito na ako kanina pa. Naka-standby lang ako. Hindi, kaya nga po sir. So since nandyan po kayo, titikitan lang po kayo. At sa huling part ng video na ito ay makikita ang building na ito kung saan ay meron na ngang sasakyan sa bangketa at pati bakal ay nasa kalsada. No parking, wala akong parking dito. Ano kaya to? Ano kaya to? Kikita mo na. Pag dumating, edi ticket. Pag hindi dumating, tow. Ano po to? Ano po to? Itong bakal? Tatanggalin din natin. Tatanggalin. Sige. Flatbed daw, flatbed. Dalawa yan ha, dalawa. Pati may ambulansya sa likod. Fortuner! Teka lang, si iLord na lang. iLord! Yung Fortuner, kaya nyo? Tana, baba. Yung ambulansya, kailangan makuha yan ha. Kasi kundi, marereklamo, bakit iniwan natin, palibasa, stalled. May mga karga na naman iba dyan, baka may driver, pasiris yun na lang yung may driver. Nakita natin ang magaling at matalinong pag-aayos ni Sir Gabriel Go at MMDA sa mga illegal parking na sasakyan. Sa lahat po ng mga Pilipino ay suportahan po natin ang trabahong ginagawa ni Sir Gabriel Go. Napakahirap po ng kanyang ginagawa dahil minsan ay nakakaharap po siya ng mga katulad nitong dating kapitan na siya pa mismo ang nagpapatupad ng one-side parking kahit walang ordinansa. At ang nakakagulat pa dito ay yung dating kapitan na nga ang mali dahil pinark niya ang kanyang mismo sasakyan sa bangketa ay siya pa mismo ang may ganang magalit. Hindi yata alam ng dating kapitan na ang bangketa ay lakaran ng tao at hindi garahe ng kanyang sasakyan. Sa halip na humingi siya ng tawad dahil sa paghambalang ng kanyang sasakyan ay ang dating kapitan pa ang may ganang magmura. Ganyan po ba ang ugali ng isang leader ng barangay? Ang mali ay ginagawang tama. Sa lahat po ng mga Pilipino ay kapag nakita natin si Sir Gabriel Go ay sabihin natin sa kanya ang salitang salamat. Ang simpleng salitang salamat na sasabihin natin sa kanya ay isang paalala na siya ang pinulong pinapangarap natin. Dahil sa hirap ng trabaho na ginagawa ni Sir Gabriel Go ay walang ibang gustong gumawa nito. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.